kamustahin natin ang Bayugan City at sa Agusan del Sur. Si Bril Montalvo po ay nandito na po. Hi Bril, ano ang sitwasyon dyan? Bril! Anyanyari? Mukhang nasa area naman ni Bril yung yung papunta sana to for relief relief and yung operation yung chopper na bumagsak. Ay, so, sa kanya yun, andyan na ano si nang Bril. update? May detalye na ba tayo dun, Bril? Yung bumagsak daw na chopper? Alam nyo, Chiki, Jovi, Maricel, kinumpirma nga ng Eastern Mindanao Command or East Mincom ang pagbagsak nito ng helicopter ng Philippine Air Force pasado alas 10 kaninang umaga sa Bulubunduki ng Barangay Sabod sa bayan ng Loreto sa Agusan del Sur. At ayon nga sa East Mincom ay papunta sana itong naturang chopper sa Butuan City galing ng Tactical Operations Group 11 sa Davao City nang mangyari ang aksidente sa Himpapawid. At tutulong sana sila sa humanitarian disaster nitong mga nasalanta na mga lugar ng bagyong Tino doon nga sa Dinagat Island, sa Surigao, sa Siargao, and other parts of Mindanao na mangyari ang disgrasya sa Himpapawid. Pasado alas 11:20, mga nasa nasa 20 minutes lang before sila nakalis ng Davao City nang mangyari ang aksidente. At ayon nga sa East Mincom, 6 ang sakay nitong helicopter at kanina ding umaga ay 6 na bangkay, sunog na bangkay ang na-recover nila. So ngayon ay nandoon na ang team ng investigation na team ng Philippine Air Force para mag-imbestiga kung ano ba talagang nangyari doon sa helicopter. Samantalang itong 6 na bangkay na na-recover nila ay dadalhin pabalik doon sa Tactical Operations Group 11 sa Davao City. Chiki, Jovi, Maricel. I know ongoing pa yung investigation pero I wonder kung nabanggit sa inyo gaano kalaking factor yung weather kasi syempre, 'di ba? Sama ng panahon eh. Ayon nga sa East Mincom, kanina ay medyo makulimlim ang panahon doon sa may bahagi ng Agusan kung saan nangyari nga itong aksidente. Pero ngayon, hindi pa alam ng otoridad kung ano ba talaga ang sanhi ng naturang pagbagsak ng helicopter. Kasi nga, nagpapatuloy yung investigation ng otoridad. Pero ngayon ba pinapayagan na ulit, Bril, na makalipad following the incident early this morning? Yung ibang mga air assets natin para sumaklolo. Ayon nga kay Colonel Sonza ng Tactical Operations Group 11, nung nakausap natin siya kanina, ay hindi pa muna nila pinapayagan ang pagpapalipad ng mga eroplano or kanilang mga air assets, especially itong mga helicopter sa ngayon, kasi nga nagbabadya pa itong masamang panahon. So paano ano yung means nila, Bril, para maihatid yung assistance dun sa mga affected families, individuals dyan sa area kung bawal pang gumamit ng air assets for now? Ayun nga, doon sa ating nakausap na si Colonel Sonza, ay most probably ay magbabaylan lang siguro yung ibang team. Kasi 4 na chopper, 4 na helicopter sana yung lumipad kanina papunta nga doon sa Butuan City sa Tactical Operations Group 10 para nga magsagawa ng tulong ng mga nasalanta ni Bagyong Tino na mangyari ang insidente. 3 helicopter naman ay ligtas na nakalapag doon sa Tactical Operations Group 10 sa Butuan City, maliban na lang dito sa isang helicopter na bumagsak nga kaninang pasado alas 11. Sorry pa, habol, Bril, last na lang. Pero yung area naman papunta dyan sa Butuan, pwede nang madaanan yung road kung magbabayland sila. Wala namang
road closure. Oo. Lahat ng daana from Davao City going to Butuan City, going to Surigao City ay passable naman lahat. Galing nga tayo kanina doon sa Surigao City at nandito tayo ngayon sa Bayugan City sa Agusan del Sur at passable naman lahat ng nadaanan natin. Wala namang That's aberya good to sa daan. know. Okay. Sige, maraming salamat sa iyo, Bril Montalvo. Ingat kayo. Thank you, Brill.